Pipe Network presents. Hello everyone! Welcome here on Rewind a Throwback Podcast and we are now on our 5th season, diba? So, yan. And we are premiering our 5th season on Love Month. So, Valentine's ang mga ano. So, dapat, tayo, light-lightan lang at kilig-kilig lang. And, bago namin sabihin ko ano ang topic na aming pag-uusapan ngayon, ipakilala ko muna ang aking guest na malapit sa aking puso dahil narinig niyo na siya, nag-guest na siya dito and Yes. yung topic na aming pinag-usapan ay actually hindi related sa industry namin, pero related sa hobby namin. And ngayon, something related na in a way sa aming industry na iniikutan. And pareho pala tayo na nakatrabaho natin karamihan dito sa mga pag-uusapan natin. No? So, let's welcome first here on Rewind a Throwback Podcast. Let's welcome again, rather, Alexis Megan Abarquez Balyao. Oh my God! Dati kasi Megan Abarquez ka lang. Ngayon meron ng hyphen Balyao. Yes. Hello, everyone. Ano pa tawag mo sa mga listeners mo? Retro Files, tsaka mga ka-rewind. Ka-rewind lang inaabutan ko. Hello, mga retro files and mga ka-rewind. Yeah, I'm here again. Yung mga ka-rewind, yun yung mga loyal listeners natin, mga Retro Files, yung mga mahilig sa throwback na napunta dito because they're looking for something to throwback, di ba? So may hierarchy pala. Hindi naman hierarchy, pero category in general, lang. Lahat tayo ay retrophiles. Ganyan. So Maggie, welcome back here on Rewind. And ang pag-uusapan natin ngayon because it's the love month, it's February, it's Valentine month. Ano yan? Okay. Haba. Okay. Yon, ang pag-uusapan natin ay ang ating mga all-time favorite love teams. At kahit hindi rin favorite, pero for sure, meron tayo mga mapag-uusapan. Pero mas mag-focus tayo sa ating mga faves. So yan, pero una muna, magpapaka-intellectual muna kami ng slide. So meron kaming sasaguting tanong na bakit ba ang love teams, they really play a big part sa ating entertainment industry? Kasi Maggie, kahapon na-mention mo sa akin. And I think this was mentioned several times. So pinaplano pa lang natin tong episode, di ba, na dito lang talaga sa Pilipinas yung grabe yung hardcore love team culture. Yes, actually dito lang sa atin may love team talaga. Wala talaga siya sa ibang bansa, sa Hollywood or kahit saan. Kasi even sa malapit sa atin na bansa, like South Korea, wala naman silang love team eh. Parang rare na umuulit sa isang show yung pair. Sa atin lang talaga yung may love team. And I think naging effective siya sa atin kasi I don't know if may study na about this kasi tayo mga Pinoy, gusto natin na yung fiction ay close sa reality. Oh yeah. Oo. So, hindi ko alam kung ano yung ugat nito. Well, maybe coming from a country na sobrang sinakop siguro, na sobrang oppressed, sobrang ano. So, parang yung nakikita natin na ideal world na nakikita natin sa TV, sa film, gusto natin na nakakatotoo siya sa totoong buhay. And na nalilipat din natin siya pati sa mga characters na napapanood natin. So, feeling natin mga totoo sila. So, yun. Feeling ko doon feeling ko lang, just my, ang tawag sa ganyan, abstract, charot. Theory! Theory. And to answer your question, why love teams play a big part on our entertainment industry? Kasi gaya nga nasabi ko, I think, hindi sino bang pinakaunang love team natin? We don't know. Nida Blanca and Nestor De Villa? Ganon? I don't know. Pero I think they were feeling ko one Nora of the first. and Pip. Hindi, Nida and Nestor talaga. Nida and Nestor. As in, ano sila? Oo. Anong nila? Ang tawag sa doon? Portmanteau? Ano nila? Nestor? Parang wala. Hindi naman uso yung mga portmanteau dati. Pero, di ba? Oo. Sa atin lang yan na uso. Feeling ko yun nga, gaya na sinabi ko, kasi gusto natin na nagiging realistic sila. And hanggang ngayon proven na effective siya sa atin.
Kasi sobra yung attachment natin sa mga love teams. And grabe rin talaga yung fan culture sa Pilipinas. Tapos nagpi-play ng big part itong mga love teams na to sa entertainment industry. Kasi level na yung isang concept usually sa mga palabas, 'di ba nag-uumpisa sa kung sino yung gagawa na love team. Oo. Lalo na sa mga Star Cinema movies. Correct me if I'm wrong kung hanggang ngayon ganun pa din. Pero ganun tayo eh. Actually, hindi lang sa love team tsaka artista, mas doon tayo nagbe-base dito sa Oo, Pinas. 'no? Mm. Correct. Agree naman ako sa sinabi mo. Wala na yata akong maidadagdag. Charot. Pero grabe yung fan culture. I mean, hello, Mm. makikipagbardagulan talaga, matter of life and death just for the Correct. love team. And, kapag ka naghiwalay yung love team or malaman na, oh, shocks, hindi sila totoo or whatever, gumuguho talaga yung mundo ng mga fans. Oo. And parang, bakit ganun? Di ba? As in, tsaka gumagastos sila ng mga milyon-milyon para sa block screening or kung anumang event. Di ba? So, ganun talaga kagrabe yung pagmamahal nila sa love teams. And soccer din kasi tayo talaga sa mga kilig, sa mga love story, sa mga ano. So, syempre, Mm. connecting na din dun sa sinabi mo na gusto natin magkatotoo yun, di ba? Mm. Na ang tingin kasi talaga kaya ang laki rin ng role talaga ng media eh. Wow, ang lalim na agad, first question pa lang. Pero di ba, kasi very aspirational. So, Mm. what you see on TV sometimes is what you want to happen. Parang ano yan, cultivation theory ata yan eh. Basta isa yan sa mga Oo. communication theories that I forgot na. Pero Mm. naalala ko na favorite lesson ko yun na yun nga. Kaya cultivation kasi 'di ba, kino-cultivate yung parang mga perception natin. Tignan ko kung totoo Oo. yun. Kasi yan ang I Labas mo remember yan. yan ang favorite theory ko dati sa ano eh. Ayan cultivation theory attempts to predict that media viewing influences the values and beliefs that people have and the things they believe are reality. Yes. Oh, 'di ba? Tama Very ako, well galing. researched, 'di ba? Puwede tayo Ah, mag-thesis. So, may ah, abstract na kanina, ngayon ah. meron na tayong Oo, computing. may model na, may May komsuri na. model na. So, pwede na, 'di ba? Pero 'yon. Yan ay usaping love team. Napunta kami sa gano'n, 'di ba? 'Di bale mamaya lalightan din namin 'to. So, eto na yung light part. Ikaw, Meggy, paano Mm. ka kinikilig sa love team? How do you know that this love team is so nakakakilig? Paano mo nararamdaman yung kilig na 'yon? I think ang hirap niyang i-explain kasi feeling ko sa chemistry talaga 'yan, 'di ba? Parang ewan ko, that's something na mahirap i-explain, yung presence nila sa camera siguro and how sila, mag-act together, feeling ko. Pero I think sa lahat naman nag-uumpisa talaga 'yan sa kung ano yung ginampanan nila na role. So malaking factor yung first team up talaga nung love team. Yun, tsaka yung story din feeling ko. Kasi for example, yung Jaydeen, favorite ko sila na love team. Kinikilig ako sa kanila kasi I associated myself with Nadine. Wow! Charot. Wow, Hindi kasi para 'di ba nung umpisa kasi si Nadine, hindi talaga siya pretty. Aminin na natin 'yan. Hindi siya pretty na parang 'pag nakita mo siya, parang normal lang yung itsura niya, na parang ang normal niya pero may magkakagusto sa kanya na James Reid. So may gano'n na factor na parang maa-associate mo muna yung self mo dun sa isa. Ta's kikiligin ka na rin kasi puwede yung mangyari sa'yo, yung parang gano'n. So feeling yes, ko na-gets gano'n. ko. Oo. Mm. Actually, ako din kasi nagsa-start din yung, love ko for a love team with the Mm. characters that they portray. Kasi nga dahil aspirational siya, eh. So, for Oo. example, nabanggit ko 'to kanina kasi may recording din ako kanina before this. I just do not know which episode comes first. So, yung kanina is yung mga favorite naming romance flicks of the Oh. 2000s. Then this one is the love team. I don't know whichever comes first, but maybe that will come first, no? Pero ang una ko na-mention dun is yung Julie Ann and Elmo. Julie Ann Mm. Sanos and Elmo Magalona. In fairness, naging fan nila ako. But nag-start yon because nanood ako ng series nila, Together Forever. Tapos, sobra ako nagwapuhan kay Elmo dun dahil din sa, not only because gwapo siya, pero yung qualities ng character na Ah, pinortray niya. Ako naman, because sobrang gusto ko yun, so gusto ko i-associate yung sarili ko kay Julie, na parang best friends ito, oo. ganyan, na
ang cute ng ano nila, na shocks gusto ko din ng ganitong feeling, ganyan. So kaya ako na-endear dun sa team up nila because nag-start siya dun sa characters eh. So, depende din kasi yung chemistry, di ba hindi mo siya ma-explain. Pero, Yeah. for me, nag-uumpisa siya kung paano din, kaya yung mga parang ninention ko na to kay Directed tsaka kay Miss Kit sa mga previous episodes Oo. that we have. The writers really play a big part sa success ng artista o ng love team. I Actually, mean, yes, magaling silang umarte, ganyan. Pero still, di ba, if nabigyan ka ng hindi magandang character or story, correct. and what if mabigyan ka ng magandang ganon? So, doon talaga siya nagsa-start. Na-mention mo si Directed. So, naisip ko din sa direction din eh. Kasi like yung mga tinginan, ganyan. Galing yun Yeah, sa yeah, yeah, director yeah, yeah. eh. Yung mga hawakan mo siya sa ganito, hawakan mo siya sa ganyan. Para nagagaling yan sa director. Like for example, meron akong ini-edit ngayon na hindi ko in-imagine ever nakikiligin ako sa kanilang dalawa. Pero dahil sa ang ganda ng pagkakadirect ng director, naging effective siya for me. Kasi for like kunwari, yung mga simpleng detail na wala sa script. Like, may isang scenario na tatawid ng kalsada yung magpartner, yung dalawang character. Tapos gigilid yung guy para dun siya sa danger zone. Na, yung mga gano'n kasimpleng Oo. kilig na sa direction siya nang gagaling. Yung mga gano'n. So feeling ko yun, Yes. writer and director. Right. Malaking Factor. Oo. Yun, dahil dyan, naumpisa na natin yan. So, I guess, ako, ang sagot ko dun sa paano ka kinikilig, ako sa storya, kung relatable siya sa akin. Like, yun nga, with Julie Elmo. Ewan ko, bakit sila yung lagi kong perfect example dyan? Kasi si Elmo before, hindi ko naman siya crush. Si Julie, okay naman. Gusto ko yung mga songs niya. Pero nung napanood ko yung series na yun, tapos, Oo. ang kwento dyan, ito iba na tong love team ha. Si ano na to, Janine at Elmo na sa isang series nila na More Than Words. Nag-Janine at Elmo pala. Wala. Oo! Kaya Wala di ba lang. naging sila in real life? Pinanood ko siya one time, hindi ko nabitawan. Sa YouTube lang. Pinanonood Ah, ko siya. Hindi ko siya nabitawan kasi kilig na kilig ako sa kung paano yung pagkakaset up sa character ni Elmo. Tapos naisip ko habang pinanonood ko to, you know what? This feeling is very familiar. Na-feel ko na to sa isa sa mga characters ni Elmo na para akong na-in love dun sa character na I would want to be the girl. Tapos oo. naalala ko yun, yung series na yan, yung Together Forever. So parang I think yan yung isa sa mga firsts na na-affect ako talaga na, shucks, I want to be that someone. So in a way, aspirational din talaga kasi siguro. Mm. At Diba? saka And, padagdag ko din kasi same nung sa'yo na yun sa character tsaka ko relatable. Yung isa din sa akin, 'pag crush ko yung lalaki. oo. Kasi like, ano ba, for example, wag naman si James Reid. Yung hindi mo ina-expect na gusto kong love team, si Christian tsaka si Jade ng Starstruck. Naalala mo ba sila? Crush ko kasi si Christian dati sa Starstruck, pero hindi ko gusto si Jade. Pero dahil crush ko si Christian, kinikilig na ako sa kanilang dalawa. Yung ganon. Sa Oy, ganon. may pattern ka. Parang ganon. Kasi, Oh. yung Christian and Jade, para siyang James Reid and Devon Seron naman sa sa Ah, PBB, talaga. di ba? Parang hindi, parang ganun yung feeling na someone na, yung Oo. very Pinay, tapos very foreigner yung partner. Parang gano'n. Ganun pala yung mga tipo Oo. ko. Bakit Oo. siya? Napansin ko lang yung parallelism between Christian Jade Mm. and JB na. Kasi si Nadine din very, di ba? Very Foreigner. Ay, Pinay. very foreigner. Very Pinay Mm. din, di ba? So, yun. Okay, ito na. Ang mga favorite nating love teams, i-rundown na natin. So, ikaw, sino ang una mong gustong i-mention? Ako feeling ko nag-umpisa talaga tayo dito sa Angelo Bobby. Okay. So, Oo, kasi sila yung lagi ko napapanood dati sa cable channel, Viva Viva something na channel. Cinema. Viva Cinema, 'di ba, yung mga wala na bang pag-ibig, yung mga hindi ko na maalala yung iba nilang films. Basta sila talaga yung una. Tapos, actually, hindi nga sa TGIS eh. Kasi mas napapanood ko yung mga pelikula nila kaysa sa TGIS. Kasi ABS yung bahay namin dati. So, Oo. hindi ako masyado nakakanood ng TGIS. Yun. Tsaka may feeling na ano kasi, no, yung magkakatuluyan sila sa totoong buhay. Si Oo. Angelo tsaka si Bobby before. Tapos isa pa, Rustom Carmina. Oh, really? Okay. Because of ano yung film na yun? Maruha?
Maruha. Oo. Di ko alam ba't ako kinikilig sa kanila before. As in, bata pa ako nun super bata pa ako nun. Like 7. I'm sorry, mom. May mga na-feel na ako nung time na yun. Charot. Ako alam Yun. niyo naman na yung TGIS fan ko ay medyo late. Kasi bata pa ako nung TGIS, as in literal na bata ako. Mm. Pero nung pinanood ko siya noong 2013, grabe din yung kilig ko sa Angelo Bobby. Like, shocks. Kasi ano very poppy love. Yung ano may high school Oo. sweethearts na syempre di ba ikaw, yun yung una mong Kaya ang galing din ng TGIS kasi it was the perfect opportunity for them to really carve out love teams na kasi Mm. very relatable kasi kahit sabihin natin malalandi tayo. Pero yun nga talaga di ba nung high school, yun dyan kayo yung unang nakaka-feel ng Mm. infatuation, ng pagkaka-crush, ganyan. So, sobrang Mm. sakto yung timing niya. Tapos pag tinitingnan ko sila, yung ang cute-cute nila kasi ang ganda din ng characters. Tapos effective na Oo. effective silang dalawa in portraying Peachy and Wax. Tapos sa movies nila, di ba? And doon ko nga naman, in fairness with Bobby and Angelo, dito ko masasabi na kasi iba-iba din yung characters na pinortray nila. So, totoo yung chemistry. Like, Oo, kahit oo. anong ibigay sa'yo. Like, for Correct. example, sa Laging Naroon Ka, sobrang nakakakilig yung parang opposites apart. Oo. Opposites, Opposites attract. opposites na siya. Hindi, pero I mean, apart kasi talaga yung, nila yung personalities, 'di ba? Kasi Mm. Parang si ganun. Angelo yung palaban. As in, yung maboka, ganyan, yung sasabihin niya kung Oo. ano yung gusto niya. Si Bobby naman din yung tahimik, nerdy, Nerdy, ganyan, 'di naalala ko ba? yan. Oo. Tapos naman ako dun sa part na yung nanood sila ng sine, tapos binato ni Angelo ng popcorn yung nasa harap niya. Tapos si Bobby yung parang nag-control sa kanya na please don't do that, ganyan. Alam mo yun, ang cute nung ganong banters. Plus, of course, wala namang pag-ibig, di ba? Na yung mag-best friend na titibo-tibo, Mm. tas yung isa na very rich, ganyan. Tas, Oo. basta ang ganda din nung characters nila. Tas hanggang sa, yung last movie nila, yung napanood mo yun, yung super drama naman. Ay, hindi ko na Ang lahat ng naalala ito ay yun. para sa'yo. Pero sa sobrang effective nung partnership nila, yung parang sasama ka sa kanila kahit anong hirap yung pagdaanan nila. Ah. Tas it's so painful noong dulo na Mm. namatay si Angelo. Kasi parang, sad. Ang sad ng whole story nila. Parang ganun. Actually, effective talaga sila. Kasi kahit hanggang ngayon, kasi last na in-edit ko was Di Na Muli. Oh, And yes! nandun sila. And yung mga eksena nila, mas nakakakilig pa dun sa plot ng main characters. Kasi ganun level. Kasi sila yung, well, sila kasi yung medyo magaan lang yung plot. Tapos yung sa main characters kasi mabigat yung pinanggalitan. Tsaka poste na love team dahil si Julia at Marco hindi naman Oo. love team, Hindi di ba? naman love team. As in, alam mo yung wala sa age, wala sa ano, effective talaga sila. And nakakatuwa na kahit hindi sila nag-end up together. Pero naging sila, di ba? Tama Hindi, ba ako? hindi naging sila. Hindi naging Nag-date sila. lang, nag-date. Nag-date. So, trinay lang nila. Trinay lang. So, isa pang gusto ko was Angelica and Carlo. Dahil sa Carjal, Carja. Ay, Jimmy. may Carja. Dahil sa Jimmy. Kasi, ayun, mga ka-age ko kasi sila nung, oh my God, nag-reveal ng age. Oo. Mga ka-age ko kasi sila ng time nito. Sobrang crush ko. Ayun ulit. Sobrang crush ko si Carlo Aquino. Kaya, tas feeling ko kamukha ko si Angelica Panganiban ng bata ko. Yung mga ganong Yaks, eme. So, hindi, syempre feeling mo lang yun kasi bata ka. Tapos, yun, kinikilig ako kasi mga bata sila, tapos naglalandian na sila. So, parang feeling ko, at a young age, feeling ko pwede na rin ako lumande sa kagaya ni Carlo Aquino. Kaya ganong aspect. Oo. In fairness naman Ayun. sa Carjal, pero ako kasi, nandun ako Mm. sa katapat. Oo Eto, nga eh. one time pairing ito, pero kasi sila yung longest love team of the show, na sila din yung nakilalang love team of the show. No, at least nung batch nila. Sa Mm. Click, si Roxanne Barcelo at si James Blanco. Grabe talaga. Tapos pinanonood ko ngayon, gets na gets ko na. Kasi nung bata ako, hindi ko masyadong maintindihan. Ang alam ko lang, pag silang dalawa together yung magkasama, ay Oo. parang, ay, ang cute nila, ganyan. Siyempre, ano ba namang alam ng grade 2, di ba? Nakakahiya naman kung may alam na. Pero, nung pinanonood ko ngayon, ay, nagets ko na. Kasi ang ganda din ng characters na, yung si Roxanne Mm. effective sa pagiging maarte-arte, tapos yung pabebe sa boyfriend niya Oo na, nga, no? Ganun si Roxanne doon. malo naman ganyan. Tapos, ang pinaka-cute doon, yung kay James na, ano siya,
yung sumusunod lang siya sa kung ano yung gusto ni na parang yung unang kokontra siya pero biglang i-a-appease din niya yung girlfriend niya, ganyan. Yung parang ang cute-cute Oo. lang nilang dalawa na, ang cute naman itong dalawang 'to. Yung parang nag-artihan tapos ang ending Mm. gano'n din susunod. Yung parang ang gentleman ni James, gano'n yung feeling. So, Marshy and Malo, as in my gosh, nung time na yun. Yun tas yun pa yung tawagan nila 'di ba, ang Moshi-Moshi, Marshy and Malo. Pero naging cute siya, 'di ba? Naalala ko sa Click si Sheena tsaka si Richard, tama ba ako? Yes, oo. Sila na yung phenomenal Nung na time na love yon. team nung time na yun. Yung kasi nga yung sa Batch 1 hindi naman masyado, although yun nga, nagkaroon naman ng recall yung Marshy at Malo. Pero si Sheena tsaka si Richard talaga yung phenomenal na yung success na, my God, 7 days a week sila. Monday to Oo. Friday may teleserye, Saturday Click, Sunday Love to Love at saka SOP. Parang wow, ano na kayo na ang talaga sa inyo na ang corona, grabe. Pero kasi totoo din naman nung pinanonood ko ngayon yung Batch 2 and even then noon, nung time na yun na, ang cute na kasi medyo pareho din sila ng pareho ng pattern with Roxanne and James. Tas 'di ba si Mm. Richard sobrang gwapo niya talaga. Gwapo Ay, pa din si Richard oo. ngayon pero sobrang gwapo Grabe, niya sobrang dati. gwapo niya sa Click, as in. Alam mo naman yan yung pattern ko. So, kaya Oo. kinikilig din ako sa kanila. Pero, naalala ko lang na oo nga, sobrang sikat ng love team nila nun. Kahit na hindi ako regular GMA viewer, pero alam ko na sobrang sikat ng love team nila nun. Pero hindi ko ba alala kung paano na-break yun ni Angel Locsin. Mulawin. So, dahilan talaga sa Dahil Mulawin. talaga sa Mulawin. Grabe, no? So, pwede rin talaga mag-break yung love team no Oo. matter how effective they Oo. were. Dahil talaga siya sa Mulawin. Pero ang chika dyan, if you listen to the Click episode, you would know this. Kasi kambal si Angel tsaka si Richard dun sa Oo, show, di oo. ba? Oo. Isa yan sa mga regrets looking back ng producers, ng writers, na bakit sila ginawang kambal, meron ding Mm. chemistry. And Oo. even nung nagbabasa ako ulit sa Pinoy Exchange ngayon, parang throwback ko lang, ano kaya opinion ng mga tao about Click before? Ang tingin nila kay Richard tsaka Angel, medyo kadiri naman. Pero I mean, it would pay off later on. Kadiri siya kasi, parang magkakambal. Tas bakit ganun yung dating ng eksena? Parang naglalandian, parang nagfo-flirt, pero Oo. magkakambal. So apparently, kung yun yung nakita nila, ibig sabihin, nakitaan May nila ng chemistry, something. di ba? So yun. Yes. Ay, fairness naman din, nangyari pa rin naman siya. So, Mm. okay, kung 90s din, of course, ako talaga Viva Teen Barkada. Antoinette Dingdong, Sunshine Polo, Kim Dino, Anchovy. But of course, the number one, Antoinette Dingdong talaga. As in, Antoinette Dingdong, 'no? ay, gano'n talaga yung Ba't parang gano'n? sila Parang yung iba, charot. sa kanila yung parang nanghinayang din ako talaga na hindi nagtuloy-tuloy because si Tony pumunta ng States, 'di ba? And Oo. sikat sila ng Ana Karenina, TGIS, tas yung mga Honey My Love So Sweet, yung ang cute-cute nila kasi gwapo din ni Dingdong noon, eh. Tas basta iba talaga yung chemistry talaga na Antoinette Dingdong na in fairness naman, years later na ano naman siya ng dongyan talaga. But yung iba kasi nga yung 'pag high school yung datingan, 'di ba? Yung Oo, 'no? bagets ka. Iba yung love team na nag-uumpisa sa high school yung characters nila. Oo. Parang ang effective lang na love team na hindi nag-start sa gano'n ay si Sir Chief tsaka si Maya. Oo. Oo. Correct. Ang Joe Chard na ngayon ay magbabalik. Sa ano, GMA-ABS collab, tama ba? Oo. Yes, 'di ba? Oo. Na Mm. alam mo may iba diyan ng babash. Kasi nga daw Bakit? parang hindi naman daw magaling si Richard, ganun. Pero Be Mm. Careful With My Heart, grabe yung chemistry nila, eh. I mean, alam mo yun, hindi mo Ang hirap 'no, kasi maki-question. hindi mo maipaliwanag yung chemistry. Kasi Oo. it's like the wind. You can Oo. see it, but you can feel it. Oo. Sabi nga sa A Walk to Remember, 'di Oo. ba? Yun. Yeah, but going back to Antoinette and Dingdong, dahil kasi I think nakasama din dun yung mystery behind their team Mm. up kasi we know that they're together. But they don't say it that they're together. Pero meron akong pinanonood na ngayon na paulit-ulit na sila yung main love team tapos click love teams kumakanta sa SOP. Tapos sobrang cute nila. SOP na yun, so they weren't playing characters anymore, di ba? Sobrang Oo. cute nila na as in habang kumakanta sila, yung alam mo yung sinasayaw ni Ding Dong si Antoinette na basta yun, Oo. yung inikot niya. Tapos as in sobrang sweet nila na parang,
Hoy, ano ba yan? Yung kung ano yung nararamdaman mong kilig sa friends mo na Oo. clingy. Kunyari clingy yung friends mo na mag-jowa. Tapos kinilig ka. Yung Oo. hindi ka diring clingy. Ganon. Yung parang, oh my gosh, ano ba yan? Nakakakilig naman kayo. Ganon. Ganon yung feeling. Na So, hindi naging present sila doon sa pala. 4 na love teams na yun. Yeah, naging sila. Pero kinikilig din ako nun kay Sunshine tsaka kay Po. Actually, silang tatlo kasi good looking, yung guys. Oo. Kaya nakakakilig din silang tatlo na love team. Yung Honey My Love So Sweet. Oo. Sa akin, Kim Dino actually yung less kilig because Ah. sila yung mas serious for me eh. Yung parang medyo mas dramatic. Although nakakakilig din yung ikaw lamang ha. But basta for some reason, parang sila kasi yung alam nating totoong-totoo na. Oo, tsaka parang sila yung parang kung may Blossom Buttercup Bubble, si ano kasi yung Buttercup eh. Si Kim, 'di Oo, ba? si Kim yung Buttercup. Oo. Parang sila yung mga pa-edgy, mga pa ganun. Oo. At least Si iba-iba Sunshine, sila ng iba-iba sila ng packaging. si Sunshine at Paolo naman yung comedy. Sila Oo, yung sila yung comedy. comedy. Kaya ako kinikilig sa kanila. Oo. And Anchoby, of course. I mean, the next generation nilang tatlo. Ewan ko, alam mo ako kinikilig dyan nung nirewatch ko yung TGIS nung pinalabas ulit. Ang cute ng ano nila, tandem. Alam ko kasi crush ko din si Chubby talaga Si eh. Chubby. Tapos ang ganda din ni Anne, pero boyish kasi siya doon sa TG. So parang, pero ang cute Boys. kasi ni Anne eh, di ba? Oo, hanggang ngayon cute naman siya. Pero si Al, no? Siya yung wala talagang naging love team ever. Si Chubby lang. Si Chubby Si Chubby lang. lang. Yung masasabi Na, na Chubby. Oo, wala oo, si Chubby talaga. lang. Fairness kay Ann. In fairness kay Anne, well, kasi bata pa naman si Anne nung ni-love team siya kay Chubby. Tapos parang nung lumipat siya ng ABS, mature na rin Decibel eh, di ba? agad. Oh, Kampanerang Kuba agad. Ay, Oo. hindi maging sino ka man pala muna. Ay, tama ba? Hindi, Hiram. Tapos Kampanerang Kuba. So, medyo Hiram. edgy din talaga yung packaging sa Oo. kanya eh. Hindi naman siya pinakete na may love team nung lumipat siya sa ABS eh. Oo nga. Pero yung Sam Milby, of course, sa maging sino ka man. Pero still, hindi kasi sila love Hindi team sila eh. love team. Oo. Oo. Ang Di hirap, ba? no? Hindi pala muna natin define yung love team. Ay, pero parang napasadahan naman natin kanina. Oo, na nag-pair ng, or paano nga ba? Actually, kasi kanyari ang Roxanne and James. Na-click lang naman, nag-team up. Nag-team up din sila sa Mm-mm. kahit kailan, pero pinag-break din. But, well, I think it's automatic na when you're part of a youth-oriented show, you are being packaged As as a a love love team. team. Kahit nga sa mga artista search, 'di ba? Like sa Star Yes. Circle, merong love teams, agad na Oo. nabubuo. Unless after the Mm. contest, you branch out on your own. Like Yeah. Ay, pero kasi si Roxanne din, Joy, ay, Joros eh. So mm. I guess Melissa Ricks. Ay, Siya yung wala siya. wala siyang love team na until nagkaroon ng Matt Evans, 'di Oo, ba? tsaka si Michelle. Tsaka si Michelle. Kasi hindi naman love team yung Michelle and Joseph. Kasi may Unlike yung Sandara. Hiro-san and Si Jorox, 'di ba? Rosan. Talagang oo nga no. Ang hirap. Yun So din, yung Jorox. Ay, feeling ko na wala na yung pattern kay Jorox. Kasi gusto ko rin yung Jorox eh. Kaya ang saya ko nung ako yung nag-edit, ako yung gumagawa ng Hoy Love You. oo. Kasi gusto ko yung Ah! Jorox. Crush na crush ko yan si Joros. Meron akong email address na siya yung password. Nag-meet kayo in person nung ginagawa mo yung I Love You? Hindi. Ay, Kasi ano work ba from home 'yan? lang. Oo. Dapat sinama ka ni Directed at some point. Naku. Sana Wala hindi na, to final marinig na season na direct. yan, season 3 eh, 'no? Hindi ko alam. Oh, may chance pa. Kasi parang kaya pa talagang ituloy-tuloy lang yung story eh. Na may baby, ganyan, tas family, ano. Parang John and Marsha lang talaga. Oo. Juday Enrico was also nakakakilig in Gimmick. Pero ibang phenomenon kasi yung nagawa ng Claudine Enrico because of Oo. Mula sa Puso. Let's admit it. Kasi Grabe parang kahit talaga. kahit sino ata ang i-pair mo kay Rico, kikiligin ka talaga kasi si Rico yan. Pero iba yung kilig nga kay kay Claudine. Claudine. Siguro And kasi naging sila or Juday Wawi also at Juday Piolo, di ba? To be honest, hindi ako naging fan ng Juday Piolo. ako din. Tsaka ng Juday Wawi. Mas Wawi ako kung papipiliin kung Wawi versus Piolo. Maybe because lumaki ako sa Esperanza. Pwedeng ganun eh. Pero Oo. nanonood kami ng show nila ni Piolo dati, yung Sa Puso Ko Iingatan Ka. But I remember why. Because hindi na sila kilig-kilig nun eh. Seryoso na. Seryoso yung ano nila eh, shows.
Pero di ba So, meron silang maganda na Star Cinema movie eh. Yung yes, bakit mahaba di yung, totohanin? oo, yung mahaba yung hair ni Piolo. Don't give up on us yan. Don't give up on us. Oo, yun. Nakakakilig din naman yun. Pero, ewan, oo nga. Ako din Diba? hindi. Unpopular opinion. Charot. Oo, sorry, unpopular opinion. Ayaw ni Ma'am Charo kasi favorite niya si Juday at Piolo. Mas kinilig pa ako kay Juday talaga kay Derek Ramsey. Sa Sa ano, Isabela. Isabela. Oo. Kaya ano na yun, nakaka-torn yun kasi alam mo sila ni Ryan. So parang ang expectation mo, they would end up together, di ba? Pero sabi ko, iba yung Derek tsaka Juday. Parang shocks. Bakit mo gagawin yung third wheel lang yung character ni Derek dito? So rich. Rich na ang rich yung character. Ang Oo. rich yung character, ang daming pwedeng gawin. Grabe din yung chemistry nila. So at least sila naman yung nagkatuluyan sa dulo. So Oo. Sila naman talaga yun, di ba? oo, sila naman talaga yun. Sinabi rin naman ni Juday yun na parang ayaw nila ni Ryan na sila yung Mm-mm. magkatuluyan doon. Para maiba naman. Kasi expected na nga dahil nga real life couple eh, di Real ba? life. Ang hirap din, no? Bakit kasi din si Ryan yung nilagay doon? Oo, ewan ko. Siguro kasi wala pang follow-up. Oh, sa ating pagbabalik, ito na yung mga naging phenomenon. Pero parang ang aga natin para mag-commercial. But anyway, ito na, nasabi ko na siya. Pero ito na yung mga naging phenomenal talaga, I must say. We Mm. must say, phenomenal talaga na hanggang ngayon, if you see these people at pagbalikin sila, may posibilidad, pwedeng hindi maghiwalay, pwedeng nagkaroon ng sariling career, but they would always, go back to their love teams, parang ganon. So, sino-sino ang mga ito? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Rewind at Throwback Podcast. This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married. Control freak ka kasi sa podcast na to. 30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan. From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan. Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms. See you there! We're back here on Rewind and Throwback Podcast, still with Maggie, and we are talking about our all-time favorite love teams or just love teams in general. And eto na, kasama talaga ako sa naging fan nito. Almost all of their shows I've watched. Kasi eto na, sisimulan na natin yung mga talagang parang naging phenomenal. Ang iba talaga. I mean, the previous ones were also phenomenal, but ito talaga, Mm-mm. grabe. Grabe na. So, I don't know if you can guess what I'm talking about, but it's Bea Alonzo and John Lloyd Cruz. Yes. Grabe. Naging fan ako. I must Ako say. din. Okay, what's your favorite work of Bea and John Lloyd? Oh my God, sobrang basic ng sagot, pero one more chance pa rin talaga. Siguro more than sa love team, yung story, yung everything, yung kabuuan ng film, yun talaga yung gusto ko sa One More Chance. Pero kung sa love team pala, hindi naman ako super kinilig sa kanila sa One More Chance. Parang wala naman masyadong kilig. Ang seryoso kasi ng One More Chance. Pero to answer your question, yun ang pinakagusto kong movie nila. Pero kung i-associate sa love team, pinakakinilig ako sa kanila yung first serye nila together after Tagal kang nung hinintay. una. Pareho tayo ng answer. Oo, doon talaga ako kinilig sa kanila. At saka alam mo yung kahit alam mong bata si Bea Alonzo. Parang ewan, siguro kasi boy next door si John Lloyd. Boy next door si John Lloyd. So alam mong, ayun naman yung kabaliktaran. Boy next door si John Lloyd. Tapos sobrang feeling mo kaya mong magkaroon ng someone like John Lloyd. Parang kabaliktaran naman nung sinabi ko kanina na parang kailangan mong maging parang ganon. So feeling ko kaya sila naging effective din. Alam mo, same. Doon din ako, yung unang, kasi, my most favorite would be Maging Sino Ka Man. But Maging Sino Ka Man kasi din, as a whole, is so beautiful. Diba? Maganda talaga yung Maging Sino Ka Man kasi. Tas hindi lang naman sila yon. I mean, hello, you would love Christopher De Leon there, Anne and Sam. Actually, mas Anne and Sam. Anne and Sam nga ako doon eh. Pero kung kung yung love team nila, I mean, ganun din naman yung kay Tagal Kang Hinintay, and Sam din naman siya. Pero love story kasi talaga yung yung plot doon ni Katrina at ni Yuri. Diba? Yung parang nag-start sila as sila yung teenage plot, 'di ba doon?
Pero Oo. yung nag-years later, gusto ko yun yung nag-years later na naging lawyer na si Katrina. Tas, Mm. lawyer din ba si Yuri? Si Yuri yung lawyer talaga, 'di ba? Si Tas si Yuri yung Katrina, yung lawyer. estudyante siya, parang ganon. Oo, tapos parang years after, naging lawyer na rin si Bea. Sa pagkakaalala ko, Hindi ko na masyadong matandaan yung specifics, pero tapos Mm. ang ano niya, theme song nila dyan, yung Hanggang, di ba, ni Wency Cornejo, na parang Oh pag, my yan yung God. papatugtugin, tapos maglalapit sila yung, alam mo na, oh shucks, Katrina Argos and Yuri, my gosh. Ganon. So, ang ganda nung chemistry talaga nila yun, na yun nga, hindi mo ine-expect na si Bea, bata lang noon, Ano during lang that siya na time. 15. 17? Oh my God, 15. 15. Grabe. Tapos ang role niya ay 21-year-old lawyer. Siguro, Diba? nakatulong din na may ibang lahi si Bea. No? Oo. She doesn't look that young. Tsaka ugly duckling kasi si Bea doon di ba? Sa Malaki yung glasses. tas Oo. yung ang laki ng braces. Ginagaya ko kaya yun Oo. dati na parang kasi nga sobrang fan kami ni Katrina Argos na kahit ganyan yung itsura niya, parang ang ganda ng character. Then it might be also nakakakilig din naman, pero medyo naging serious din kasi yan Sa movies, of course, One More Chance. Although hindi naman nga nakakakilig yung One More Chance. No, pero yun nga, kakanood ko lang nung Now That I Have You. Cute naman siya. Pero grabe, no? Unexplainable yung Bea and John Lloyd. Pero pag nakita mo sila talaga Mm-mm. together, so good. Yung, di Tsaka, ba? ano sila, talagang nagtagal sila kasi hanggang ngayon, ina-anticipate pa rin ng mga tao yung pagti-team up nila together. Oo. Siguro nga kasi pareho pa rin silang active tapos hindi naging sila. Kasi never mo Oo. talagang mafe-feel kahit sa totoong buhay na magiging sila. Parang ganun. Mm. Naalala ko lang yung sinabi ni Direct Ted again nung interview dun sa Connected na Oo. parang tinanong siya na gusto ba niya na in real life okay lang ba for him na magkaroon ng Tuluyan. something. Oo. Hindi naman magkatuloy. Basta magkaroon ng Magjowa. relationship, Oo. maging magjowa yung mga bagets. Tapos ang sagot niya, so yun nga, parang mas magtatagal kayong mag-love team kung hindi magiging kayo sa totoong buhay. Something like that. Kaya rin siguro Oo. naging sobrang effective itong John Lloyd Bea. Tsaka may mystery lagi, di ba? Oo. Gusto ko rin yung isa nila Ano ba yun? Miss You Like Crazy. Okay. One of their Hindi siya masyadong popular, pero for me, nagustuhan ko siya kasi slow burn siya. Actually, hindi nga siya nag-burn. Pero it's a slow Oo. film. Hindi siya nag-burn. Actually, hindi Kasi, siya nag-burn. Oo. oo, hindi siya nag-burn, pero ramdam mo yung longing, ramdam mo yung lungkot ng pelikula. Basta gusto ko rin yung doon feeling ko sila, nag-mature. Doon sila, Mm. feeling ko nag-mature pagdating sa films nila. Ang ganda nun, Miss You Like Crazy. Ang ganda pa ng theme song. Correct. Ang Oo. ayoko, of course, A Beautiful Affair. Wala naman yata may gusto ng A Beautiful Affair. Sorry to say, mahal natin ng mga creators niyan, but no. But, unpopular opinion ito, hindi ko masyadong type for them yung The Mistress. I mean, okay yung characters nila, pero kasi, una pa lang, parang it was promoted as their 10th anniversary movie. Una sa lahat, The Mistress, title role, di ba? Mm-mm. Tapos, hindi sila yung parang focus. I mean, nagkaroon sila ng love story. Pero kasi ang problema, yun nga, dahil mistress si Bea. di ba? So, kung yung naging Sam Milby yun or Derek Ramsey, in fairness, parang gets ko. Pero, to be fair, kahit hindi ko lang siya gusto as a love team movie for them, I don't consider it as a love team movie of Bea and John Lloyd. Pero, kung titignan mo sila as individual actors, ayun na, ang ganda ng movie. Nag-gets mo yung ibig ko sabihin? Kasi kung Oo. love team yung pagbabasihan, no, hindi siya love team movie. Hindi siya... Parang it's a Bea movie for me. Oo. Pero Bukod sa galing din ni title John Lloyd role. doon, di ba? Mm-mm. Actually, alam ko nga, hindi ba si John Lloyd daw ang mas bida nga doon? Hindi ba? It's a Bea movie because the title. The ganyan. Mistress. Oo. Pero, ang alam ko, ang central character talaga doon si John Lloyd. Kasi actually nga, totoo, kasi mas sa kanya yung conflict. Kasi tatay niya, tsaka babaeng gusto niya. So, parang, ako din ayoko siya sa mababaw na dahilan na feeling ko, baka ako dito. May mga nakikinig man na taga-industriya dito. Hayaan mo siya, Tingnan na lang natin. Feeling ko kasi masyadong
pilit na para masabi lang na meron silang mature roles, na meron silang gagawing something daring. Ewan ko. Para masyadong pilit for me yung The Mistress for them. For them as a love team. Gaya nga nasabi mo, hindi siya dapat na pang 10th year anniversary Oo. Siguro kung special binigay sa nila. kanila yan later or one of Oo. the Or yun nga. movies, ganon. Pero kasi may milestone silang sinelebrate nun eh. Mm-mm. But Kung, again, maganda yung movie ah. Maganda siya, maganda yung characters, oo. maganda lahat. Mm-mm. It's just that it's not a Bea John Lloyd movie. Huwag na nating lokohin ang ating mga sarili. Kasi nga, to begin with, hindi naman si John Lloyd yung first choice for the role, di ba? So, Hindi ko yun alam. Derek siya, or baliktad. But anyway, basta naging Derek yan, but lumipat si Derek ng TV5, I think. Okay. Or, yan na yan. Oo, lumipat na siya ng TV5. And then, Sam yan, pero si Sam, nagpo-pursue ng career sa Hollywood. Di ba, nag-try siya doon. So, walang available. Tapos, sakto, dahil 10 years, ginawa si John Lloyd. So, parang yun. Pero, kaganda ng mga eksena nila. I mean, nandun pa rin yung chemistry. Oo. It's just that yung mababaw naming dahilan na hindi talaga siya for the love team. Tsaka, feeling ko rin kasi nung time na yan, sobrang uso ng mga kabit stories. So, kinailangan nilang gumawa ng kabit story. But in fairness, alam mo, actually, hindi nga siya, hindi siya sobrang kabit film. Hindi talaga. Oo. Di ba, pag pinanood mo, The Mistress Mm-mm. lang. Parang etiquette for mistresses na kabit yung mga parang hindi siya kabit film. Ibig sabihin namin nun, hindi siya No Other Woman, hindi siya A Secret Affair, hindi siya yung mga usual na kabit movie. So that's Bea and John Lloyd. And sana, kung mabibigyan man sila ulit talaga ng talagang project, no? Yung para sa kanila na. At yung maganda, kasi sayang yung A Beautiful Affair eh. Bakit siya naging sayang? Dahil kasi nga yun yung 10th year teleserye nila eh. So that's Bea and John Lloyd. Ang katapat ng Bea and John Lloyd, Richard and Angel. Wow, diba? napasadahan na natin kanina. But yon sila na, kung si Bea at John Lloyd ay parang drama king and queen, Richard and Angel naman, fantasy. Fantasy, yes. Pero alam mo, na-realize ko nga, isa lang naman ang teleserye ni Richard tsaka ni Angel together. Mulawin lang. Pero may movie sila, diba? Movies sila. They're a movie love sila. team. Oo. At saka sila yung pang-fans talaga na na ifo-front mo sa mga mall show, ganyan. Nung time na yun. Ganon, oo. Oo nga, wala sila. Let the Love Begin. Oh my God, napanood ko to sa sinehan. Really? Bakit mo napanood sa sinehan? Hindi ko maalala bakit ko siya napanood. Pero napanood ko to sa sinehan. Tas din, hanga din ako kay Richard and Angel because they did Wuthering Heights. So The Promise, di ba? Wuthering Heights. Wuthering Heights pala yun. Di ba, yung sa Richard and Dawn na version yan is very popular. Yung Hihintayin Kita sa Hintayin Langit. Kita sa Langit na nasa Netflix. Tapos naging Coco and Julia sa Walang Hanggan. Walang Hanggan. And then naging The World Between Us ni Alden and Jasmine. In fairness, grabe ang timeless ng Wuthering Heights. Ang dami niya naging incarnations. Pero oo nga, sobrang saglit lang nila. Kasi lumipat din agad si Angel sa Hindi, nag-solo. Nag-solo sila. Kaya na-break din yung movie, yung movie, anong tawag dito, yung filmography nila. Kasi lumipat na nga si Angel. Ako, sa Let the Love Begin at saka sa I'll Always Love You, na-mention ko din doon kanina sa, nakakakilig naman. Kasi ang ganda din ng mga characters. Tapos nakakatawa doon. Kasi in fairness, minake sure ng GMA at saka ng Regal na it wouldn't be the same. Because, sa Let the Love Begin, di ba si Angel yung mayaman dyan, na maarting, tapos si Richard janitor. Parang ganon. Tapos sa I'll Always Love You naman, si Angel yung mahirap na student, tapos si Richard yung mayaman. So parang may balance. Yun, alam mo yun, kahit social classes. Pero syempre, may iba yung character mo pag ganon, di ba? Tapos iba din yung kwento. So, yung I'll Always Love You, nakakakilig yung kanta, pero siya, medyo serious yung story. May fan base pa ngayon ang Chargel. Parang wala na. Parang wala na, no? Mas may fan base pa, alam mo kung sino? Si China tsaka si Richard. Kasi talaga? dahil yung click, di ba, ina-upload, lahat sila na Mimi Enzo na. I'm not sure if that's the fan base of their love team or of Mimi the show. Enzo, Oo. Pwede kasing of the show din. Pero,
Sila yung hinahanap eh. So, ibig sabihin, di ba? Naging fan sila. Kasi sila yung hinahanap. Hindi masyado tumatak sa akin yung Chargel. Oo. But in fairness to them, they raked in millions for GMA and Regal. So, give natin. Okay, o ikaw, sino next mo? Ang next ko, na favorite, doon ako sa New Gen. New gen ka na? Wala na in the middle of ano? In the middle? So, ako magsasalita kasi meron ako talagang naging favorite talaga. O go, sino? Kim Merald. Kim Chu Gerald Anderson. Mas gusto ko kasi si Grabe. Mikey. Sabi ko na Sorry. eh. Sabi ko na eh. Hindi ako naging fan ng Kimeral dahil kay Mikey. Mas gusto ko si Mikey. Mas doon talaga ako sa nerd, na matalino. Yan. In fairness Pero ako, oo, grabe yung Kimerald. Hanggang ngayon, may Kimerald pa din na fanbase. oo. Grabe. Grabe. Nagsimula sa PBB pa lang, kinikilig na kami PBB pa lang. Although, to be honest, Mikey din ako nung PBB. Kasi ang feeling ko nga ang Gerald and Nina Jose. Kaso si Nina, parang si Bam bigla yung naging niya, di ba? Tapos naging Fred. Parang ganon. Oo. Pero, nung towards the end na nagiging Kimeral nga, yeah, ganon. Tapos, ang gaganda in fairness to them, ang gaganda ng mga binigay sa kanila. Sana maulit muli, di ba? Although, alam nyo ba, Oo. the trivia of Sana Maulit Muli, kasi nababasa ko po sa Twitter na sobrang phenomenal niya, di ba? But to be actually, flop pala yung Sana Maulit Muli. Ratings? In terms of ratings, oo. At saka mapapansin mo, feeling ko kasi mga fans lang tayo kaya hindi natin noticed. May nagchika kasi sa akin na taga-ABS na flop pala siya. I mean, yun yung classification niya in terms of performance. Pero obvious naman kasi, nagsimula yung third slot, tapos nilipat ng After TV Patrol. Slowly, bigla siyang bumababa ng time slot. Pinasok yung Ronin, pinasok yung isang PBB batch, hanggang sa nandun na siya sa dulo. So, di ba, yun? Sign yun. Ibig sabihin, hindi ka nagre-rate for your time slot kasi pababa ka na ng pababa. Nakakasad yun, no? Kasi ang ganda nung kwento niya, ang ganda nung concept. At nakakasad siya kasi dahil, nalala ko hindi nga siya nag-rate, flop siya. Kasi after nun, hindi na nag-take ng risk yung station na gumawa ng mga ganong high concept na story. Bihira na, no? Oo, So kasi siguro, parang may judgment pa rin na hindi siya kayang i-take ng masa. Which, nakita sa numbers. Hindi talaga. Oo. So may ganun pala doon. Kasi makikita mo naman yung Masarap. All of Me na parang ganun yung premise, yung The Promise of Forever. Di ba sila yung mga hirap din? Oo. No, nakakainis to. Oo, Kaya, sayang. nakakainis din yung mga tao na nagsasabi na ito na naman yung kwento. Pero pag binigyan mo ng iba, hindi rin na ba nila papanoorin? So, wala na. Oo. Mm-mm. Sayang nga, no? But, actually maganda. Alam mo, yun naman na natuwa ako sa Sana Maulit Muli. I don't think nasira yung story niya because of the plot. Because of the ratings. No, because of the ratings. So, pinanindigan pa rin naman nila. Pinanindigan. Maikli lang siya. Pero pinanindigan na, di ba? Yung mayroong time, ano pangalan nun? Basta si Michael De Mesa yung character, di ba? Na parang tagabantay or something. Ganyan. Tapos, gustong-gusto ko yung ending niya na yung una, di ba, si Kim yung namatay. Tapos sumunod yung si Gerald na yung namatay. Yung parang nag-sacrifice siya kasi that's love, Char. Di ba? Yun yung napakita doon. Tapos in the end, dahil doon sa sakripisyong yun, nagwagi yung love nila sa isa't isa. So, actually, ginawa yan ulit ng ABS with Ngayon at Kailanman. Julia and Joshua. Pero mas na yun banked on reality di ba? Oo, pero may ganun ding element na namatay sila, reincarnate. Ay, hindi na reincarnate. Para nag-second chance in life. Tapos ang ending, parang hindi nila may escape yung fate nila. Namatay din sila together. Okay. Hindi ko kasi super nasubaybayan. So parang kasi ang tumatak sa akin dyan, na siya, Mala Wildflower with Iza Calzado, di ba? Tapos naging collateral damage yung mga anak nila dahil sa pabayaan ng mga magulang. Pero yun pala din ang dyan.
Yun talaga yung story niya. As in, nag-start na yun. Namatay na sila pareho ng bata sila. Tapos nagkita sila sa afterlife. Tapos nung nagising Oo. sila, parang yung souls nila hinahanap yung isa't isa. Tapos dahil soulmate sila, nakita rin sila eventually. So may mga ganun-ganung factors. Yun, hindi rin siya masyado nag-rate. Hindi nga naging maingay even for you. At kaya So, kaya mas nag-focus dun sa ganong kwento na mas oo, dramatic. kasi Okay. sumabay ata to sa Wildflower or right after pa? After. Oo, 'di ba? After na Wildflower, ang dami ng mga revenge na nangyayari sa TV. Oo. So, yun. Uy, gawa tayo ng sariling topic niyan, yung mga revenge drama. Sige. Oo. Ang ganda niyan kasi from the roots of Marimar hanggang sa nanganak, 'di ba? Kasi Marimar talaga yung original na ganyan di ba? Oo. Na nagbuo din ng love team dito, ang Dong Ah, Yan. ay, dong Segue, no? yan. Oo. But anyway, tapusin ko muna yung Kimerald. Kung saan na tayo napunta. Pero yung Kimerald, ang pinaka-winner na project nila is talaga, Tayong Dalawa. Ako sana, pa rin, sana maulit muli. Kasi yung Tayong Dalawa talaga, as in, Yun doon napatunayan nag-rate. na Hindi, tsaka bukod doon, ang ganda niyang soap opera, Gets. Yung Oo. parang, hindi siya the usual project of a love team. Although to be fair, yun nga, baka parang Bea JLC, The Mistress, na hindi rin siya Pero, in fairness, focal point pa rin naman yung Kimeral dun na meron lang kang third wheel na Jake Cuenca. Pero ang ending nga, ang sad, di ba, na namatay si Namatay si Kim. Kim. Memorable sa Oo. kanyang Tayong Dalawa kasi yan yung pinakauna kong schedule sa ABS-CBN. Ay, totoo ba? Nag-edit ka Oo. sa Tayong Dalawa? Hindi nag-edit. Parang nag-archive ng mga Ah. materials. So, napapanood ko sila. Ang ganda kasi ng kwento ng Tayong Dalawa But siya nga, actually it's not a love story of romance. It's more of brotherhood, of motherhood din, 'di ba? Pero ang ganda ng Tayong Dalawa kasi. I mean, yan yung winner project talaga nila. My Girl also is okay, pero hindi ko masyadong sabay yung My Girl kasi medyo late na yan Late siyang pinapalabas Tatanungin ko pa lang sana kung meron ba silang yung mga pa-cute lang na show. My Yun pala My Girl. Girl. Oo, naabutan ko na rin yung My Girl. And very Kim Chu yung My Girl. Correct. Tas ang last nila on TV yata was Kung Tayo Ay Magkakalayo. Before yung Ikaw Lang Iibigin Yun nga naisip ko. Oo. Kung Tayo Na Ay hindi rin Magkakalayo. nag-rate. Kakasad, no? Hindi siya nag-rate yung Kung Tayo Ay Magkakalayo. Parang sakto Hindi. lang, no? Yung Ikaw Lang Ibigin. Oo. Yung takbo-takbo. Takbo-takbo. Oo. Nag-rate na siya nung ginawa ng drama tas naging si Gerald na yung bida na kung ano-ano nangyari sa buhay niya. Oo, 'di ba? Nakakainis talaga. Well, nag-a-adjust talaga tayo sa ng audience Oh well. Well, pangit din naman yung time slot ng Eli. So, Oo nga, ba't ginawa sila pang umaga? Coming from Be Careful ba yun? hindi. Pero parang they wanted to replicate yata. Pero parang hindi sana. Hindi, sobrang bigat Tapos ang pinanggalingan, Langit Lupa. Coming from Langit Lupa. Di ba? Parang Labo. aminin na natin, it was a letdown. Kasi yung Langit Lupa, walang big stars. Tapos bigla mong Oo. papasukin ng Kimerald. Labo, baka tinest lang nila. Oo. So, Sino at bumalik? ang kalaban ng Kimerald, bago natin puntahan yung Dong Yan, kasi para may kinalaman na sa Kimerald, Aljur Abrenica and Chris Bernal. Although, to be honest, they weren't able naman to specifically match. But what I love about Aljur and Chris is that they always end up together. Yun, they would always try na paghiwalayin. Pero ang ending, laging sila pa rin yung nagkakasama sa project. Talaga? May Oo, ganon? may ganon. Yung katapat ng Annalisa, prinsesa ng buhay ko, ang alam ko hindi na dapat si Aljur or hindi dapat si Chris. Basta, isa sa kanila yung hindi dapat for the show. Tapos ang ending sila pa rin yung naging May ganon. Pero in fairness kasi dapat ka bang mahalin, it was phenomenal. Kasi siya, natatalo yung Itbulaga, natatalo yung ibang primetime shows. Mas sa mataas hapon. pa sa Itbulaga. Oo, mas mataas pa sa Itbulaga. So, in fairness, di ba? Sayang lang yung movie nag-flop na yung in-edit mo movie. Pero kasi wrong timing Kaya yung ako showing natawa. nun Kasi Ondoy yun di ba? Oo, Diyos ko, umattend kami ng premiere night noon, umuundoy.
So, Nakakatawa. hindi talaga, kahit alam mo yun, Talaga. kung maganda o hindi yung material, hindi siya talaga mag-ano kasi nataon na mayroong sakuna. Tapos na hindi, wala namang may kasalanan kasi malay ba naman natin magkakasakuna, di ba? Pero baka, din, too early for the love team to have a movie. Ayun lang ba yung kaisa-isang movie nila? Loving You. Okay. Pero Regal din. Unsung kasi yung Loving You. At saka hindi pa sila Alcris nun. Like, wala pa silang dapat ka bang mahalin. Parang they're just one of those. Kasi si Aljo at Chris, nagsimula yan na lagi silang teen layer. Sa Jezebel, Luna Mystica, Zydo. I mean, isa si Aljo sa bida ng Zydo. Pero, hindi naman kasi, yun nga, yung boys naman yung focus doon, hindi naman yung team up, di ba? Oo. Kailangan lang ng love team. Oo. O sila yung Ay. nag-provide noon. So, Oh. nung yun dapat ka bang mahalin talaga yung parang breakthrough project nila. Tapos yung actually maganda yung isa nila yung The Last Prince. Yung parang Beauty Familiar and the ako dyan. Beast. Na si Alger yung Beast. Tapos si Princess, si Chris yung pumunta sa world nila. Parang gano'n. Dongyan is the last. In fairness sa Dongyan, phenomenal yung Marimar. Diba? Ay, kinikilig ako dyan sa Marimar. Grabe talaga. Oo. Grabe rin kasi yung Marimar. Parang biglang nag-bloom si Marian. Kasi parang nagmamami role na siya, di ba? Before Marimar. Super, ano ba yan? Super Twins ba yun? Super Twins. Tsaka muli. But you know what? At trivia, before Dongyan, fan ako ng Oyo and Marian. Kinikilig ako sa kanila. Love team sila ni Oyo. Although their projects kasi were more serious Hindi talaga siya pakilig. Like, sila yung romance. May romance yung characters nila, pero mabigat. Yung mga tape na shows, yung mga yung mga panghapon. Di ba, mga Maynila levels. Hindi naman Maynila. Pero, di ba, sa hapon ng GMA dati, merong Oyo Boy Soto time slot. Yung pangalawang slot na laging siya yung bida ng mga tape. Di ba naging Nadine Samonte yan? Very Nida Blanca, charot. So yun. In fairness sinabaybayan ko yung mga shows ni Oyo tsaka ni Marian. Tapos yun na nga, Marimar came. Grabe talaga sila ni Ding Dong. I mean, grabe yung chemistry talaga na hindi mo rin maipapaliwanag. Although, alam mo, that was the last Dongyan project. The first and the last na sinubaybayan ko. Hindi na ako nanood ng Jezebel Jezebel. At trinay ko yung babaeng hinugot sa aking tadyang. Pero hindi na yung nag-rate Oo, hindi nga. Yung Carmela ba na si Ding Dong? Hindi, si Alden Richards. Si Alden na yun. May nabasa lang akong isang article kanina. Yung si Marian tsaka si Ding Dong nung time ng Marimar. Basta parang interview ni Marian sa bagong sa Fast Talk. Sa Fast Talk na bagong show ni Jessie. Na parang sabi ni Marian, parang sinabihan daw siya ni Ding Dong na ang suplada mo naman, di ka nagre-reply, naka-prepaid ka lang siguro. Tapos nagalit daw si Marian kasi totoong naka-prepaid siya. Wala lang, kababawan lang. So eto na ang mga natin. The new gen. Or hindi naman new gen, pero ito na yung pinaka-recent talaga. Yung talagang makikita mo ang mga fans ay nagpapakamatay. Ganon level na siya. May it be on social media, may it be in real life, may it be wherever, whenever. Ito talaga yung grabe na yung clash ng mga fans. Kasi siguro dati walang away-away. Ngayon nag-away-away na sila. Lalo na yung fans ng Holy Trinity. Holy Trinity na lang ba? Ay, hindi. Apat sila? Oo, apat sila. Kasama Holy ba Trinity ng ABS. Pero pag dinagdagan mo ng isa, yun yung apat na phenomenal love teams during that time. Grabe tong apat na to. Like, grabe. Wala Pero, sige, don't worry, hindi naman yung mga fans yung pag-uusapan namin. It's the love team. So, okay. Among them, ang pinaka-nauna ay Kathniel. Kathniel was a beautiful accident because of growing up. And sayang lang because it was at the expense of Albi, no? I mean, hindi naman at the expense, kaya binuo sila at the expense of him, but siya kasi yung nawala. Kaya naging Kathniel. So, pero in fairness, kinikilig ako sa Catherine and Albi dati, sa Mara Clara.
Kaya it Naalala would ko be yan. nice if magkakaroon ng Katniel tas Albie yung third wheel eh. But anyway, Oo. sa Jaden siya binigay. Ay, oo nga. Oo. Pero accident talaga sila kasi wala naman talaga silang balak i-break kung wala lang nangyari kay Albie, diba? Yes. Kaya accident talaga yung Mm. Katniel. And Mm-mm. turns out, ang ganda. Tapos hindi pa nga sila talaga love team exactly, di ba? Kasi yung next project na binigay kay Kath, yung Princess and I, tatlo yung Sure. leading man niya eh. Enrique, Sino Daniel, yung- and Khalil. Khalil. Oo. Ah, Tapos dun pa na-prove na. Actually, ganyan yung mga ganyan yung mga pattern ng mga nagtatagal talaga na love team. Kasi like, Bea and John Lloyd, parang eme-eme lang naman yung plot nila nung una. oo. Tapos biglang sila pala yung kakapitan sa show. Yeah. Pero ang trivia nun sa Bea and John Lloyd, sila talaga dapat yun Sila Sila talaga naman, dapat. hindi Pero hindi naman daw ganun Rika. yung Pero, yun nga, may focus. Lorna Tolentino ka kasi doon. So, yun yung mas bida, ganyan. Sa Correct. Katniel naman, pinapapili siya who among the three, di ba? Ay, yung sa Princess and I, di ba? I mean, may choices. Pero talagang Katniel pa rin yung nanaig. Kaya, alam mo, sa totoo lang yung got to believe. Well, must be love muna, no? Pero, mas got to believe sa akin yung feeling ko yung napakagandang premyo for them. Mm-mm. Kasi it was their own. And it's their first direct cutting. Diba? Iba talaga. Iba yung feeling ko. Ang laking feeling ko ambag ni Direk Cathy sa career nung dalawa. Sa love team nung dalawa din. Oh, kasi almost all Mhm. their movies, 'di ba? Kahit yung last movie ni Catherine, Direk Cathy pa din. Di ba, parang sila nga yung naging bagong Bea JLC. Kasi di ba usually Bea JLC yung hinahawakan ni Direk Cathy. Tsaka Tony Sam? Actually, Tony Sam yung original na Direk Cathy babies. Tapos parang binigay si Bea JLC Sure. sa Close to You na ata. Close. Oo. Tapos from then on, dahil nagka One More Chance na, Nagka- Tapos hindi na rin naman nagtuloy yung isang love team. Oo. Anyway, going back to Katniel. Favorite project of Katniel for you? Feeling ko gangster pa din. Sorry, alam ko sobrang red flag ng character doon ni Daniel Oo. Padilla. Pero nakakakilig kasi talaga sila sa gangster. Iba yung kilig talaga ng mga high school romance. Gaya nga ng sabi natin kanina. Ano pa yung mga Katniel films? Yeah. She's Dating the Gangster tsaka Can't Help Falling in Love. I know, Crazy Beautiful You. Yan Alam mo, yung... ang dami nagsasabi na favorite yung Crazy Beautiful. Pero mas gusto ko pa rin yung gangster kaysa sa... Ako din. Actually, gangster din yung favorite ko. To think na sa torrent ko lang ata pinanood yan. Tapos, sa ano pa siya, nasa ano kami, conference lobby ng school. Tapos sa laptop lang kami nanonood. Pero, habang nanonood sa laptop, may mga dramang nagpahid ng luha, ganyan. Kasi, din na, pagod na tayo sa ganong trope na yung nerd na babae para magkakagusto kanya yung bad boy. Pero kinikilig pa rin tayo. Oo. Di, tsaka ang ganda nung pagkakasulat nung She's Dating eh. Yung, ang ganda ng storya ni Athena tsaka ni Kenji eh. Ni Kenji. Tapos ang ganda-ganda ng movie. I mean, literal. Diba? Yung, ang vibrant niya. Though, makukulay naman lahat ng Star Cinema films. Pero iba yung vibrance nitong itong She's Dating. Lalo na pag nandun sa parang past. Oo nga, ang ganda nun. Na yung past yung vibrant. Tapos yung present yung parang cinematography aspect niya. The House of Us din is gusto ko. Sasabihin ko pala na ayoko ng The House of Us. Bakit? It's so problematic in many levels. Pero sobrang galing dito ni Catherine. Feeling ko mas binuhat niya. Hindi naman sa may competition, pero yun. Mas naramdaman Hindi kasi ko siya. Barcelona is Daniel's movie. Oo. So, The House of Us is Catherine. Is Catherine, oo. Yung Kendall Falling in Love din is cute. Kasi medyo mature na sila dyan Di ba? Pero comedy mature. Yung romantic comedy na mature. So actually gusto ko din siya. Pero House of Us, bakit? Anong problema sa House of Us? I mean, gets ko. Pero just to pinpoint. Yung House of Us, sobrang problematic ng character ni Daniel. Tapos, lalo na sa mga nakapanood, feeling ko lahat naman tayo naging uneasy nung nagkabalikan din sila sa dulo. Kasi hindi na talaga sila dapat magkabalikan. Tapos dahil lang doon sa plaka, ay sa vinyl, no?
So, Oo. Na parang sana, I know it's a Katniel film, pero sana nag-set din tayo ng example na yung mga ganong klase ng relationship yung kailangan mong let go. Hindi mo na balikan na kahit wala. Ayun lang. Pero, syempre, again, tayo kasi ay business mahilig sa kasi red to. flag, char. Hindi, Isa tsaka pa ano. yun. Oo. Isa pa yun. Ayun. Kaya ayoko nung The House of Us. Pero maganda naman yung pelikula technically. Well, Star Cinema. Okay, Yun. so that is for Katniel. We love Katniel. At I saka love ano, Katniel. at saka maganda ako din, na-love ko na sila. Kasi parang healthy relationship naman sila in real life. Oo. No, ano din, meron din akong face na parang hindi ako makakatniel. Pero, na-learn ko talaga sila. Alam mo, feeling ko lang lang talaga, yung pangako sa'yo lang talaga yung letdown. Ay, oo nga ano, nagpangako sa'yo Mm. pala sila. Letdown lang talaga yung Sayang. pangako sa'yo. Parang, sana hindi na lang sa kanila yung binigay. Or sana hindi na lang ginalaw yung pangako sa'yo at all. At saka na-prove nila na phenomenal sila kasi ang tagal nila nawala sa TV or sa Oo. TV pa rin bang matatawag. Pero nung bumalik sila with Too ano good nga, to be true. Too Good to Be True, grabe. Sobrang ingay na Too Good to Be True. Though hindi ko siya napanood. Ako din, hindi ko rin kasi napanood. Pero sobrang ingay ng Too Good to Be True. Oo. Like, may mga napapanood ako na hindi sila nanonood ng Pinoy, mas K-drama sila, pero iba yung nakukuha nila sa Too Good to Be True na parang True, true. K-drama. Parang mga ganun. True. True for Ayun. too good to be true. So Yeah. true. Charot. Next, ano ang naunang sumunod? Lisken. Ay, no. Lisken. Jaydeen muna. Jaydeen muna sa Viva. Jaydeen muna. Yes, with Viva. Okay, to be honest, I've not watched a movie of Jaydeen except Oh for my this God. time. Diary ng Pangit, I was a fan of Diary ng Pangit, pero for some reason, hindi ko rin alam bakit hindi ko siya nabigyan Nagustuhan. ng time. Hindi. Yun nga Mm. mali pinanggigigilan ko. Pero trinay ko siyang panoorin sa Kapamilya Blockbusters. Kaya lang, Putol-putol. putol-putol kasi. So, hindi ko na masyadong matandaan. So, baka I have to rewatch it. Pero, kinilig ako sa trailer pa lang. Kasi nagbabasa nga ako ng Diary ng Pangit eh. And parang, ang perfect nung although hindi siya ini-imagine ko si James, hindi siya yung ini-imagine ko. Ganon. Pero, so much better than what I've imagined. Gusto yung mga ganun. Hindi ko kasi ma-express eh. But anyway, So, ikaw ang mas fan ng Jaydeen, kaya ikaw mag-talk. Yes. Actually, naging fan nila ako kasi yung best friend ko si Wana. Shoutout kay Wana. Sobrang Jaydeen fan. Like, kasali siya sa isang Jaydeen fan club. Like, sumasama siya sa mga... ganun level. Ganun level si sis. So, noong una, kinakwentuhan lang niya ako, ganyan. Tapos, actually, nag-start yung pagka-fan ko sa kanila because of On the Wings of Love na. Oh, yes. Tapos, Okay. sobrang effective nila sa On the Wings of Love. And feeling ko refreshing din kasi yung material ng On the Wings of Love. Kasi 'di ba, iba yung rom-com ni Antoinette Hadaune for some reason. Parang relatable, parang realistic yung mga nangyayari, yung mga ganun. At saka ako, what I've appreciated sa On the Wings of Love, they played a married couple. Yeah. Oo. Which is refreshing for a first teleserye and Refreshing. for a love team like Jaydeen. Though alam mo naman na fake married couple, pero 'di ba? Pero Yung kasal sila ganong sa trope. papel, di ba? Oo, pero hindi nag-start na love na nila yung isa't isa. Oo. Pero, Pero still, di ba? Parang doon pa lang sa part na yun na they have to play married. Their characters have to play married. So, meron ng extra level of maturity, di ba? Na parang, correct. Jaydeen is not etong patwitang. Not your typical, Ayun. Parang maaga din silang graduate from there. And in fairness, matanda naman na kasi si Nadine at James nung naging love On the team sila, Wings. di ba? Oo, hindi naman na sila parang Katniel got to believe era. Na bawal mag-kiss. Oo. Oo, yung Jaydeen kiss agad. So, wala tayong... Ayun din, hindi sila maarte pagdating sa mga ganun. Kaya nagustuhan ko sila. Well, hindi naman siguro sa maarte. Wala lang silang restrictions pagdating sa ganun. Hindi Tas sila kumaga minamapa. Minamapa. Tapos gusto ko rin yung pareho silang kumakanta at lahat ng mga kanta nila magaganda naman, 'di ba? Yung mga
period, no erase. Oo, gusto ko yan, yung no erase. Diba? Yun Tapos yung yung mga, iniisip ko na ano ba yung kanta nga na yun. oo. Tapos yung mga na 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 na. Kaya sobrang ibang-iba sila for Ay, me. sorry, hindi pala no erase yung gusto ko. Yan pala, yung bahala na. Mahal kita kasi. So, mga Oo. ganon. Tapos yung mga nagre-resurface ngayon sa TikTok na mga kanta ni Nadine, Nadine. paligoy-ligoy. Paligoy-ligoy. Tapos makanta rin ni James na yung Bonfire Fire, mga ganon. So, kaya ako natutuwa sa kanila. Kasi ang tabi nila kayang gawin bukod sa mag-act. Tapos gaya nga nung sabi ko kanina, si Nadine kasi, yun nga, hindi naman din siya kapritihan nung una. Pero ngayon sobrang Diyosa na si Ate Sis. Tapos, pero may James Reid na super duper gwapo na nagkagusto sa kanya. Yung mga ganong factor. Tapos, ano pa ba? Ba't ko ba sila nagustuhan? Siguro yung packaging din nila sa social media. Like yung sinasabi nga natin na sobrang maling term pero naging arbitrary na lang yung aesthetic nila sa Oo. social media na parang they're not like your typical celebrities na alam niyo yun, basta parang ganun. May pagka-edgy-edgy sila. Tapos ano pa ba? Tapos feeling ko sa kanila din nag-start yung okay lang na umamin yung love team na sila talaga in real life. Kasi before nilang umamin, alam ko major no yun na aminin nyo Oo. sa public. Kasi mawawala yung thrill ng fans na posible kayong maging. So baka bumitaw na yung fans. Pero in fairness, nung umamin sila, tapos mas kumapit yung fans sa kanila. So parang nagsunuran na yung mga ibang love teams na umamin na rin sila na. Pero na dahil sa ginawa nilang yun, mas nagkaroon tuloy ng expectations yung mga tao dito sa mga bago nating love team na dapat maging Oo. sila. Like, well, magpa-fast forward na ako doon. Like sa Don Bell, 'di ba? May expectation na agad doon sa dalawa na dapat maging sila. Na hindi pwedeng magkaroon ng ibang girlfriend, hindi pwedeng magkaroon ng ibang boyfriend. Something like that. Dami kong nasabi sa JT. Thank you for that. Di ko na dadagdagan. I have nothing to add. Okay, next. Lisken. Ito, naging fan ako nito. Gusto ko But rin not naman yung in an Lisken. extraordinary way. Naging fan ako nila because they're so both beautiful people. Ay, oo nga, no? Grabe. Oo nga, no? Grabe, talaga. Parang, Pareho silang super good looking. at si Enrique ay crush ko. Crush ko talaga si Enrique. I mean, out of all these, crush ko si Enrique. Si James hindi ko crush. Si Daniel hindi ko crush. Si Enrique ang Si crush ko Enrique. talaga. Lalo na Oo. pag sinayawan ka ni Enrique. Oo. Tsaka yung ngitian ka lang niya. Tapos yun nga, di ba naglalabas na yung mga mababait sa ng mga artista nitong recently. Hindi ako nag-participate doon, but I can vouch for Ken. I mean, I can vouch for everyone na lahat na nabanggit natin. Pero dahil crush ko si Ken, siya ang bibigyan ko ng special mention. Na, alam mo yun, natutuwa ako sa kanya pag ini-interview ko siya, yung parang lagi siyang magiliw. Kaya, yun. Ang gwapo. Char. Anyway, Lisken yung pinag-uusapan natin. Pero marami ka nagsasabi na Forevermore is, mabait yung dalawa. Oo. In Oo. fairness naman. So, si Liza din mabait. Catherine and Daniel din don't get me wrong. Mabait sila sa akin. Na-interview ko sila. JD, wala akong experience. So, wala akong first-hand experience. So, I can't say anything about them. So, with Lisken, ako kasi gusto ko yung trailer ng Forevermore, but unfortunately because busy na ako sa school niyan so hindi ko siya napanood. Tsaka hindi nga ako mahilig sa mga ganyan, yung mga light-lightan na kilig-kiligan. Ang gusto kong kilig-kiligan yung may comedy talagang involved, pero hindi yung light drama. So Actually, hindi ko siya masyadong napanood. With Lisken, ito naman sa Forevermore, malaking factor yung theme song ng show. Ay, oo. Alam mo yun nga, hindi ako fan ng show, pero yung theme song, kinakanta ko, Parang tsaka first 4 notes pa lang kikiligin ka na, kahit wala pa nangyayari. Feeling ko malaking factor talaga yung song. Kaya sila naging kilig. Diba? To think na the song wasn't recorded for the show. Kasi matagal lang kanta ni Jodis yan. Matagal lang nasa album niya yung song na yan No, sa ano yan? Freestyle yan, diba? Nga. Ay, side A. Side A. Oo. Hindi, pero ibig sabihin, yung, di ba, kasi nakakakilig yung arrangement nung kay Joris. Dahil very dreamy. Pero it wasn't for the... It wasn't for the, the show.
Wala naman nagsabi yan. Na-discover ko lang siya kasi alam ko yung album ni Juris na yan. So, nandun na siya bago pa man din nagkaroon ng Forevermore na show. Oh! Kaya ako nasabi na hindi siya recorded for the Kaya series. malaking factor talaga yung theme song ng mga show. Kaya yan matagal din yung pinagdedebatehan bago umere yung series. Bago umere yung show. Ayun. Tapos, napansin ko lang with Lisken, sa mga, lagi nila pinapapangit si Liza. No? Oo, sa La Presa, yung kinulot na ano. Pero, Presa, Diyosa kasi si sis. Eh, di ba dun nga sa Just the Way You Are, pinapangit siya pero maganda pa oo. rin siya. True. Grabe. Sobrang Maganda totoo yan. problems. Oo, maganda problems. Tapos yung, ano ba yan? X and Y's, yung sabi niya, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Kailangan mo nang maano sa atin na pwede rin pumangit si Liza, pero Oo. So just the way you are ako nag-start maging maging fan. not naman exactly fan, pero magustuhan ko, kiligin sa kanila. Kasi nga hindi ko masyadong subaybayan yung Forevermore. Pero kinilig naman ako sa ending ng Forevermore. Kasi yun lang yung bukod tanging episode yata na napanood ko in full. Hindi naman yata, pero pero yun yung tumatak sa akin. But anyway, so just the way you are. Tas, yun nga, kasi ang ganda nun, yung parang palaban na Liza, di ba, na nerdy. Pero hindi siya yung nerdy na meek. Nerdy na palaban. Tas si Enrique Nerdy na yung parang palaban. anuhan, na parang bawal ba yung word? Basta gago-gago yung character niya kasi, di ba? Parang pilyo, Oo, ganyan. pilyo, ganyan. Naughty. Yan. Naughty. Tapos, then Dolce Amore, okay din naman. Hindi ko lang din sobrang napanood. Mas Ako movies rin. ako kay Lisken. Ako din, hindi ko rin napanood yung Dolce. Pero marami na may gusto sa Dolce. Kasi Yeah. doon talaga, maganda talaga si Liza. Kasi di ba? Tsaka bagay na talaga sa kanya yun. Actually, ang ganda ng Oo. premise ng Dolce Amore. Oo. Cute yung Oo. trailer niya. Kinilig ako sa trailer niya eh. Sana magkaroon pa rin sila ng project. Yeah, sana, no. Alone Together is also, in fairness, sa Alone Together. Thoughts mo sa Alone Together kasi nanood ka niyan? Alone Together is a Liza movie. For me, Oo. Yung plot and all. Pero maganda yung Alone Together. Hindi siya love team movie din for me. Oo. Well, kasi black sheep eh. So, I think that was the intention. Pero gusto ko, alam mo, yung Everyday I Love You, hindi ko yan gusto nung una kong pinanood just because it was so kahit isang saglit. Hindi ko yan napanood yung Everyday I Love You. And a Movie lot yun nila. more. Oo. Pero alam mo, Sino nag-grow... yung director? May? May yata. Tama ba? May nga ba? Sila yung mas direct May, no? Oo. Sila yung mas direct May. Yung Pati Katniel sa yung teleserye. Katniel yung mas direct Kati. Though nag-directed pala yung Oo, hindi naman. Dalawa lang. Lisken. Lang, Dolce Amore lang. Tsaka Everyday I Love You si Direk May sa kanila. Yes, Direk May ito. Ang gusto ko pero alam mo yun nga, hindi ko nagustuhan nung una yung yung Everyday I Love You. Pero, nung nire-replay na siya sa TV, nag-grow na siya sa akin. Mas maganda. Yun ang kinikilig na ako. So, doon na ako nagandahan. Pero yun nga, hindi kasi ako fan talaga nung kunyari, may original kang jowa. Kayo pa rin. Tapos parang biglang nawala lang siya. Tapos madedevelop ka sa iba. Pero for this movie talaga, parang na-break yung rules ko na yun. Kaya ayoko Kasi, nung yung Katniel na si Celine. Oo, Barcelona. Yun. Pero, yun, sa Lisken. So, na-wish ko rin na magkaroon pa sila ng project. Pero, tingnan natin kung anong mangyayari. And then, ang haba na ng chikahan natin, no? Ang dami kasi naman ng love teams. Oo. Oo. And then, of course, yun nga, ako hindi ko siya favorite. At some point, yes, naaliw ako. Pero worth mentioning, Aldab. Yes! Deserve niya ang isang episode. Charot. Grabe. Ito talaga yung ang dami na, yung iba kasi phenomenal projects. Ito, phenomenon talaga siya on its own. Yes, it's a phenomenon. It's a phenomenon. Grabe. Sinong hindi diba, at some point in your life, hindi mo narinig yung Aldab, parang nasaan ka during those times, diba? Lahat yata, mapalingon ako, merong nagka-cut ng klase sa school, meron akong office mate na nanonood, merong ganito, ganyan.
Even napapanood dun sa tamang panahon na concert. I mean, hindi live, pero hindi ako nanonood kasi ayoko talaga ng mga noontime shows, sa totoo lang. Pero yung pag meron ka hindi ko alam kung part na rin ba siya ng trabaho at the same time, yung curiosity ko na every time may key episode si Kalye serye, manonood ka. Ako, hindi naman sa unpopular opinion. Nanood ako once or twice, pero hindi ko siya naiintindihan. Yes, it's a phenomenon for me na parang hindi ko naiintindihan saan yung kilig. Sorry. Hindi talaga ako kinilig ever sa Aldab. Oh my God, away ba ang mga tao Ewan ko dito? sa'yo, charot. Pero never ako kinilig kasi eto noontime show siya, tas skit siya. So parang mas may possibility na mas totoo siya. Tas ginagawan pa nila ng mga senaryo, di ba, na kinasal, ganyan-ganyan, na nakita for the Mm-mm-mm. first time. Pero for me, yun yung mas hindi real for me. Na parang, hindi ako naniniwala talaga. In fairness, totoo naman daw yun na Oh. hindi talaga sila pinagtatagpo sa set until the time na Mm-mm. nagkita sila. Na nagkita sila. Hindi Kasi nga talaga they ako want to preserve the kinikilig. the mystery. Ako rin naman pero yun nga ang anong tawag dito? Mas nakakakilig kasi yung sa screen na Mm. nagpapa-cute-cute sila kasi ang cute ni Alden tas si Oo. Maine yung parang yun nga si Maine din naman medyo 'di ba yung parang hindi naman siya yung Liza Soberano. Pero parang Mm. nagkakakiligan ganyan. Tapos ang siguro factor yung anticipation. Kung kailan na ba talaga magkikita tong dalawang to. Kasi meron nagkita na, nag face to face na. Nung lalapit, Oo. may humarang na plywood. And then finally, nagkaroon ng concert, doon na nagkita. In fairness naiyak ako doon. Yung parang, hindi ako naiyak dahil fan Naiyak ako na parang, uy, finally naman, sa tagal ng Nagkita Parang, sila. siya, medyo cathartic yung feeling na, uy, sa wakas, eto na, ganon. Tapos after nun, wala na. Well, nagigets ko. Ang dami nyo as in, ang dami nyo talaga na, like, may kilala ko na super fan. Well, hindi naman yung level na kumakanta ng, ng, ano nga yung kinakanta nila? Ewan ko, hindi ko na pinanood. Yon. Pero, oo, grabe yung effect sa kanila ng Aldab. As in, grabe. Nanood sila ng live nung tamang panahon, ganyan. Sobrang nakaapekto yan sa ABS kasi gumawa rin sila ng Pastillas Girl. Oo. Nang ganon. So, phenomenon siya talaga. Grabe. Nag-translate ba yung phenomenon nila sa films? The first film, yes. Imagine You and Me. But the Imagine. rest, no na. No na, no. Pero Kasi, nanalo na best supporting si Maine, di ba? oo. For, Kasi, Aldab yung tinutukan Hindi Maine and Alden. hindi Maine and Alden. Aminin na Ganda. natin. Aminin na natin. Oo, ang ganda, no? Pero Ganda rin anong tawag naman. dito? Yung mga sobrang obsessed na fans. Yun yung naging Maine and Alden pa rin yung paniniwala nila. Pero, kung halimbawa nga, yun nga, if on TV, parang hindi Nung naging characters na uli sila na hindi Alden and Yaya Oo. Dub. Oo nga, no. Na Totoo I yan. wonder also bakit. Kasi may kasi chemistry naman. siguro kasi yun nga yung na-form na reality. Baka kabaliktaran din nung na-feel ko. For sure, kabaliktaran nung na-feel ko na dahil nga nasa noontime show and everything ay live, walang cut, walang edit. So, feeling nila it's real. Like, yun nga, yung kinasal. Hanggang ngayon, yung mga clips ng kasal na yun, ginagamit ng mga super fans. Yeah, okay, Just to gets. say na, just to prove na quote-unquote, just to prove na totoong kinasal itong dalawa. Na, ewan ko ba, na So alam when it naman nating became lahat na galing sa fiction, wala na. wala na. Grabe yung Aldab talaga. As in, ang Oo. sarap niyang itisis. Na But bakit? so happy for Alden and Maine for their own careers, no? Kasi, in fairness naman, big winner si Maine in a sense na she was a nobody. Yeah. And she became a somebody. For Alden naman, for the longest time, he's been struggling. I mean, alam mo yon, he would take on lead roles, but hindi siya phenomenon. Walang phenomenal na project. Then here na-pair comes na pala siya Aldab. kay Maria nun, no? Oo. Imagine mo, nagkaroon na ng ganun, di ba? So, alam mo na napataas na Oo. Tapos biglang na alam mo yun, imagine ko if hindi nangyari yung Aldab, baka nag-afternoon soap pa rin si Alden. Ganon. Kasi yan naman ang turf niya
Oo. Pero sa Oo. bagay, alam mo alam mo, Nag-Alden ba in Bea Binene? Tama ba? Sino ba hindi love team ni naman, Bea hindi Binene? naman. Ay. Oo. Pero hindi, sa bagay nagkaroon din naman ng Alden Richards saka Luis de los Reyes. Ayun, Luis de los Na ano Reyes. din, in a way, hindi as phenomenal as Alda, pero phenomenon din naman nung time na yun. Kasi, imagine mo yung 8 weeks na show nila, naging 16, na-extend, Ano yung natalo show nila, nila? One True Love. You Want True Love? Maingay nga Oo, yun. maingay yun di ba? Oh, in Oo. fairness sa kay Miss Suzette, ganda ng pagkakasulat ng One True Love kasi very real. Yung ano lang siya, hindi siya soap opera na ganon, na malaking world, ganyan. Mm. Simple lang yung kwento. Parang noong 2012 na ang nag-rate ay Walang Hanggan, Inakapatid Anak. So parang siyang Mm. breeder, di ba? Pero hindi siya light. Hindi siya light. Hindi siya light. Ano siya, real drama, parang ganon. Ah, fairness naman kay Suset. Oo. Love story siya. Love story without the palabok of campiness or ano. Or grandness. Oo. Charurot. As in, yun siya. And then yung Mundo Mo'y Akin, natalo si Juday, di ba? Mundo mo ay akin ay Luis din yun? Oo. Oh my God, ang laki pala ng projects ni Luis. Oo. Oo. Siya ang parang ano niyan eh. Kung Kim C, sila yung itatapat sa Kim C. Ganon. Totoo. Ano So, alam mo nangyari? yun, kaya ako fan ng Luis and Alden din, in fairness. Kasi, wala, kasi pinaghiwalay din sila. So, actually, hindi nakaganda yung paghihiwalay nilang dalawa. Kasi parehong bumaksak yung career. And then yun nga, sinuwete si Alden na Mm-mm. Because of talagang me. hindi because of Maine, because of Aldab. Because of Magkaiba Yaya yun. Dove. Because of Aldab mismo. Kasi siya yung kinakiligan ni Yaya Dab eh. Oo nga. Ang Di ba galing parang din, no? tayo si Yaya Dab tayo. Parang ganon, na kinikilig sa gwapong lalaking to, nagpapakyut sa'yo. Ganon. So, he had a Grabe. hand naman doon. Tapos ngayon, di ba? Asia's multimedia star na. So, siguro everything happens for a reason talaga. Grabe, nakakatakot tong episode na to, no? Bakit? Wala lang kung ano mga pagre-reactan nila sa atin. Okay, the views and opinions of the host and the guests do not necessarily reflect those of their employers. Wala po ko employer. Oo, ako meron. Wala na, isa-select ko na lang to. Mm-mm. Yung Julie Yun. Elmo, hindi ko mention because na-mention na siya ahead. So, pero kasama siya sa favorite love teams ko. Tsaka ang pinagtabahuhan mo, nakalimutan ko mention, Enchong and Erich. Ay, oo nga. Super love ko yung team up nila. Na hindi ko aakalaing hindi sila in real life or Feeling walang ko kasi nangyari. sobrang comfortable na in real life. Kaya walang mga apprehensions, walang ilang, sobrang close kasi nila. Sa Tanging Yaman, kinilig ako. Alam mo yun, hindi ako sa 14 kinilig. Sa Tanging Yaman pa ako kinilig. So, tapos nakakatawa yung ate ko, nahuli ako niyan. Ay, kinilig ka, no? Oo, bakit? Sabay tayo nanonood, di ba? Yun. So, tas ang ganda din parang silang JD na eh. Ganun yung characters. Yung hindi pa tweetums. Oo. Despite the age. Nagpa-tweetam sila dun sa YouTube, nila, series. Oo, kung kailan no. Bakit ba hindi ko nabanggit ang Marnella? Marlo and Janella, of course. Mahal ko rin yan. Once lang ba sila na pair? Parang once. Thrice. Thrice. I know, 4 times. Oh my G, Be Careful With My Heart. Haunted Mansion, Mano po, 7. Elnela also, although, sorry, hindi kasi ako sobrang kinilig nga sa Elnela. Pero parang din. Ay, sa My Fairy Tale Love Story, kinilig ako. Cute siya eh. Cute yung Elmo yung sa Born For You, hindi masyado. Sabi ini-establish sila na Oo. New love Josh team. Lia, of course. Josh Lia. Kat and Sayang, James, no? diba? Yan din yung, kaya hindi rin talaga maganda na nagiging sila in real life. Tapos magbe-break. Oo. Ang gustong-gusto ko yung Love You to the Stars. Love You to the Stars and Back. Ako din. Sorry, Actually, Direct parang Ed. wala Pero akong Love You to the Stars. wala akong Josh Lia movie except for Block Z na hindi ko nagustuhan. Actually, maganda rin yung Vince. Kasi kahit yung I Love You Hater, nice siya eh. Ay, oo nga. Nice naman yung I Love You Hater eh. Oo nga, no? Hindi mo pala alam, Josh Lia fan ka pala. No? Ay, ako, Josh Lia fan ako. Josh Lia fan ka. Josh Lia fan kami dati sa kami ng friend, ng office mate ko.
Fan kami ng Josh Leah. Nanood Ba't pa di kami ka ng block nano screening ba't yan. di ka nanood na ngayon at kailanman? Ay, kasi teleserye, mahirap subaybayan, day. Correct. Oo, dahil pumapasok. Eh, pero ngayong work from home, siguro kaya yan. Eto na Sige. lang, ikaw, small, maliit na lang, no? Maikli. Short, ano na lang, parang rundown. Who are the love teams to watch for? Don You think? Bell. Don Bell because... Don Bell. Kinikilig talaga ako sa Don Bell. Oh my God. As in like, last year ba yun? Basta napanood ko yung He's Into Her season 1 na puyat-puyat ako, wala akong tulog. Pero as in, pinapanood ko siya, kinikilig ako sa Don Bell. Siguro kasi, eto parang refreshing din na same as Liske, na pareho silang good looking. Pareho silang good looking. Tapos, again, siguro, maybe because then ulit sa school drama again. Iba talaga yung effect ng school drama eh, no? Oo. Kaya feeling ko magiging effective din on-screen yung university series na upcoming. Wow, ka nag-plug. Yes, na nag-plug. upcoming ng Viva. Parang effective siya because yung Sophia and Allen sa GMA, parang mataas ang ratings. Iba talaga yung school So, iba drama. talaga pag school drama. So, sabihin ko na Grabe. Alfia is also a love team to watch for. If they play their cards right, why not? Ay, yung mga iba pang new gen, like Francet, ganyan. Parang si Franceth, okay siya, pero I don't think they will carve themselves out as a love team. Parang they would be better if they can be paired with others. Pwede sila pa rin, pero alam mo yun, yung hindi sila talagang, kunwari, pwede i-pair si Francine sa iba, si Seth sa iba. Oo. Oo nga. Mas okay. Kasi magaling sila eh. I mean, hindi ko sinasabing hindi magaling si Don Bell at si Team Jolly Pero ibig sabihin, yung dalawa kasi, Kadenang Ginto, hindi naman love team show yung Kadenang Ginto eh. Tapos Correct. nakapagpakitang gilas si Blight at si Francine doon. So, ibig sabihin, they can do it on their own. Actually, they haven't hindi, ang Gold Squad, hindi naman pa sila nag-top bill ng sa TV ng love team show. Kasi wag kang Hindi. mangamba, hindi rin naman love team show yun eh. Meron lang si hindi love team Yung show. mga Din movie lang na I Want Movie. Pero Oo, kasi, one time lang yun eh. In fairness Diba? nga rin kay Andrea, no? Kasi Oo. naalis siya dyan sa love team na yan. Hindi rin naman nagkaroon ng love team si Blight eh. Hindi kasi 'di ba dapat yung Gold Squad partnering yung if Pero wala lang diba? nangyaring sa personal lives ng mga bagets na to na. Okay. Sino pa ba? Pili ko kasi yung Don Bell pa ganun eh. So hindi na sila something to look out for. Siguro yung si Andrea at si Kobe. Ano ba sila? Codrea. Codrea. Oo, ako din. Gusto ko din sila. Gusto ko sila. Kasi parehong may laman. Si Kobe lang talaga, need mag-aral pa ng mas Tagalog. Pero if given the right role, hindi naman din sobrang kailangan. So, yeah, magaling siya sa connected. I mean, oo, 'di ba? So, I vouch for them kasi love ko 'yan, dalawang 'yun. Gusto ko sila. Who else? Yun. So, Don Bell, Alfia, Codrea. Sa GMA, bukod sa Alfia. Kasi yung Mavlin, hindi ko masabing magiging yan eh. Permanent love team. Matanda na sila for that. Kasi si Kaylin, kaya niya mag-stand alone eh. correct, magaling yung batang yun. Oo. Si Mavi din naman, pero ibig sabihin, kasi syempre yung babae talaga, di ba? I mean, yan yung madaling ibida sa serye. So, kaya niya. Kaya parang hindi rin ganun ka, Okay, so Ayun. love teams to watch for Don Bell, of course. KD Lex kasi hindi ko alam kung magti-TV ba. Pero baka okay din naman. Parang cute naman din sila. Parang may fan base naman na sila. Oo, malaki ang fanbase ng KD Lex. So, ayun. So, kung paano natin ito tatapusin, hindi ko rin alam. But I must say, grabe ang culture ng love teams. Kultura siya on its own. Yeah. And feeling ko, well, hindi naman na to sa love team. Feeling ko sa fandom lang. Feeling ko yun din yung kailangan talaga nating matutunan na wag masyadong i-associate yung real life, ay private lives nitong mga love teams na to sa mga characters na ginagamtanan nila sa screen. Yeah. Kasi, yun, well,
tayo lang din talaga yung sobrang possessive sa ganyan. Kasi pwede naman tayong maging fans, Fan. like siguro fan. Hindi tayo so fans. Oo. Okay. Pwede rin naman tayo maging fan. Like kung paano natin i-idolize siguro yung mga Korean actors. I mean, wala naman tayong sa kanila pagdating sa mga partners nila in real life. Wala naman din tayong masasabi. Siguro ganong level na lang ng pagka-fan. Ayun, pero feeling ko, umuunti na lang yung love teams, no? Or dumadami. Oo, umuunti na. Umuunti na lang So feeling Umuunti ko, na. nagle-let go na rin tayo sa ganun na hindi mo kailangan ng love team. Kasi, ang ABS nung nawala ng franchise, parang hindi na nag-bank on that. Parang happy na sila sa Don Bell at KDLX. Ang GMA Oo. naman, always naman silang ganun na magkakamerong love team. Pero, just sooner or later, iba-branch out nila to become, their own actor, their own. actress. Kasi Mm-mm. ganun ang pattern ng GMA, di ba? Mas mahilig sila sa yung kumbaga protagonist-centric yung mga shows. Merong bida Oo. talaga. So, parang yun nga, parang in a way, sa movies na lang nga nag-exist yung love teams halos di ba? Walang movies ngayon. Bihira. Oo, bihira. Pero feeling ko nalalet go na nga rin natin yan. Na parang na-accept natin na may sariling project si Catherine na wala si Daniel. May sariling project si Daniel na wala si Catherine. Yung mga ganun. Oo. Kasi feeling ko, mas na-expose na rin kahit yung masang audience sa K-drama, sa mga Hollywood na because of these streaming platforms. So, unti-unti, na-accept na rin nila na hindi kailangan ng love team to tell a good story. Parang gaton. Yes. And hopefully, That's it's a it about that. progression na we will watch for. Di ba? Kasi, Yeah. kasi yun naman ang ating, anong tawag dito? Kumbaga, goal na lahat ng mga aging artista natin at yung mga mapapanood natin. Kasi tayo din ang talo as audience sa love teams, to be honest. I mean, we're all invested doon. Pero at the end of the day, tayo din yung nalilimitahan yung content na pwedeng i-consume. Kasi nga, kung Correct. puro gano'n na lang, di ba? Kaya never ako nahilig talaga sa romance. Wow. Or baka dahil mapait lang ang buhay ko. Char. Gagalit ka. Ayun, isipin na lang natin na yung pagpi-pair-pair na yan, parang stepping stone yan sa mga careers ng mga ito. Correct. Charot. So with that, ayan na, we end this episode about our all-time favorite love teams, and obviously kaya namin ito ginagawa because it's the Valentine month. So kung meron kaming mga na-miss na favorite love teams na gusto nyong i-share, pati ang inyong mga experiences and favorite Yes. projects, you can follow us and comment on our social media accounts. Iba-iba ang pangalan, ang handle. So just search Rewind a Throwback Podcast or Rewind, W-R-E-U-W. Ay, mali. R-E-W-I-N-E-D. Alauna na kasi namin na-record, mahina na signal. Kaya, sorry. Ano ba yan? Pero, yon. And then, ikaw, Maggie, anything that you wanna say? Kung may problema kayo sa pag-ibig, magpadala lamang kayo ng DM. Ano ba gusto ko sabihin? Happy Valentine's sa lahat. Again, I'm Megan. You can follow me sa lahat ng social media sites except sa dating sites. At Because Maggie wala ka Bonbon. doon. Because wala ka doon. Ayun. Ako naman, ano masasabihin ko? Happy Valentine's Day and sana kayo ay nag-enjoy sa aming episode. Happy Valentine's Day. May date man o wala. Correct. Yes. So, pwedeng belated, pwedeng advance. Depende sa labas nito. But, as always, enjoy your wine night. Pakipag-throwback sa amin sa aming susunod na episode kung kailan man lalabas, only here on Rewind a Throwback Podcast. Good night and enjoy your wine night.